What's up guys? What's up? Ay. Sa Pros and Sean, Kiss Girl. Hello po, hello. Testing. What's up guys? Akit kayo guys kung meron kayong tanong. Hello, 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 hello. Hello bro, musta? Hmm. Pare-post ng live guys, pare-post, pakipindot ng repost. What's up, Brother Abdullah? What's up? Huwag masyado galingan. Mga ba? Hello po, Brother Nestor. Okay, to kayo dito. Repost guy, repost. Thank you po. Hello? Ano nag-e-echo? Nag-echo ka bro. Yan, okay na. Yan, okay na, okay na. Ay, may tanong Oo, ako. masyado galing yan. Sige bro, sige bro. Kung walang Katoliko, walang Biblia, yun ba ay tama ba yan? Siyempre. Yun. Wait lang. Isa Sa itong makatwid balikat ko ah. yung Biblia sa Katoliko. Tama ba? Ayun. Kung yung Biblia sa Katoliko, kailan nabuo yung Biblia? Yung kompletong Biblia na from Genesis to Revelation. Ah, Around 4th century yan. Bakit? yung 4th century, ilang taon yan? 356 AD yata. Yung 4th century nga siya, pag sinabing 4th century, from 301 AD yan to to 399. Oo. Ayan. 400, tama, 400. 4th century. From 400. 301 to 399. Ito naman AD. yung mga apostol ni Kristo, kailan namatay? Pinakahuling apostol niya, si John the Beloved, namatay siya 99 AD. Oo. Unang siglo. 1st century, oo. Yan. Pwedeng palaki yan. Kaya, Sige bro, sige i- bro. Paano mo lang, ibasahin mo or pakita mo lang. Diyan sa ano. Hindi, may mapakita sana ako. Kung okay lang naman. I-show mo, pakita mo. Yan, pwedeng palaki yan. Sige. Alam mo, yan, thank you. Ito ba ay aklat katoliko o hindi?
sumasampalataya ako sa katesismo. Siguro, patingin niya ng ano, patingin ng yung author, No. Auto. si Aurelio si Joaquim. Patingin, search ko nga si Aurelio si Joaquim. Ito ang ano. Yan. Aurelio Ito, yung si imprimatur. Joaquim. Tama ba to na nagbe-blurred eh. Sorry. Yung bishop, ano ba to? Sa Katoliko ba to? Filipino. Okay. Please. Bro. Pero Katoliko. Ayun, Katoliko. Sabi mo kanina, yung Biblia na buo, 400, di ba? 400 years. For 4th century. Pasilang ni Cristo. Wait lang. May matawag. Kaya mamatay ah. Yan, narinig ba? Rinig? Rinig. Nawala. Yan. Nag-echo ka, bro. Rinig mo, kuya? Nag-echo ka. Okay na. Okay na. Yan. Sabi mo kanina, 400, di ba? Nabuo yung Biblia. 4th century, around 300 to 400. Ayan, thank you. Tapos sabi mo, yung mga apostol namatay, yung pinakahuli, unang First siglo, century, tama ba? Unang siglo. By the end of the 1st century. Ayan, thank you. Wait lang. Hirap magbuklat, ibig may hawak eh. Baba ko muna. Ito. Ang sabi dyan, ang Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol. Tama ba to? Na yung Biblia ay Nabuo, ibig sa sabihin natapos isulat, bro. Oo nga. Ang tanong ko, ang Biblia ay nabuo sa panahon ng mga apostol. Tama ba na yung Biblia ay nabuo sa panahon ng mga apostol? Yes, bro. Oo. Tama, Okay. nabuo. Pero hindi yan yung salitang lipon or canonization. Hindi yan Magkaiba tanong. yan. Pag sinabing nabuo, ano ang ibig sabihin nun? Anong problema? Nabuo, ibig Yes. sabihin natapos isulat. Natapos isulat. ulat Oo. yun. Thank you. Mm-mm. Okay, natapos yung Biblia. Anong point natin dyan sa canonization, bro? Canonization Wait yung lang, pinag-uusapan natin eh. Hindi, ang unang tanong ko sa'yo, kailan nabuo yung Biblia, di ba? Sabi mo, 400. Di kasi di mo kasi ginamitan ng context. Yung pagbuo Hindi, kasi kaya nga di ba tinanong ko kanina yung Binago mo yung na. canonization. Hindi kasi di ba nga sinabi ko kanina yung yung from Genesis to Revelation na magkasama ang tinanong ko sa iyo. Oh, di ba? Yun yung tinanong ko sa iyo, yung clear ko sa iyo, clarify ko. Kung Sabi yun ko, ba yung tinutukoy mo yung magkasama yung from Genesis to Revelation, di ba yun yung tanong ko? Pero kung nasulat ba, huling nasulat, syempre 1st century talaga, pero yung paglipon o yung pag-canonize from Genesis to Revelation, ano 4th na-canonize? century na yan. Ano na-canonize? Paano nabuo nung na-canonize. wait lang. Paano nabuo? Nabuo nga, ibig sabihin, natapos na 1st century pa lang kasi yung divine revelation, 1st century siya. And namatay si Apostol Juan, yung sinulat niya yung kanyang Book of Revelation. About 96 years old to 99 years old siya. Oh. Okay na. Ang tanong ko kanina, o yung unang tanong ko, sabi ko, kaya nga may clarification ako kanina. ang May Biblia? clarification nga ako kanina, di ba? Di mo kasi ginagamitan ng context Wala eh. Di mo kasi ginagamitan akong ng premise dalang eh. Di mo kasi ginamitan ng premise. Kaya Wait lang, kuya. ang iniisip ko kasi kaya nga yung ito, clarification ko. Ito, halimbawa Wait na lang, lang. Pero ina-affirm mo ba yung clarification na ginawa ko kanina? 'Di ba sabi ko kanina, meron akong clarification kung ano bang klaseng ano ba yung tinutukoy mo, yung sa completed books ba from Genesis na compiled, yung from Genesis to Revelation, kung yun ba yung tinutukoy mo, sabi mo oo. Yung tinutukoy kasi diyan, yun yung tinutukoy na natapos isulat, matapos mabuo, yung sinulat. Ito halimbawa. Wari, Biblia to. Yung Biblia binubuo, di ba, ng mga aklat. Ito yung Genesis. Ito yung Apokalipsis. Di ba tama? Sige, basahin mo nga yung kasunod nun, bro. Basahin mo nga yung kasunod nun. Para hindi ka magulumianan. Nung pinakita mo kasi inaano mo pinuputol mo eh. Hindi
pinutol mo ko eh. Ito yung Bibliawari to. Ito yung unang pahina, Genesis. At yung Genesis wari. Yung pinakadulo, sing Apocalypse, tama? Oh, Ano ba? pinakadulo, Apocalypse. Oh. Yung Bibliang ito, kailan nabuo? Sabi mo kanina, Nabuo siya yung 400 century. natapos siya isulat or nabuo yung yung writing ng books doon talaga sa first century, pero yung compilation or yung compilation sa first century siya kasi magkaiba yung magkaiba yung konteksto niyan. Iba yung natapos na iba yung natapos isulat, iba yung kinompile, magkaiba sila. Ano na compile? Yes, magkaiba nga yung tinutukoy kasi diyan, bro. Ano ba yung ibig sabihin ng wait lang. Ano ba yung ibig sabihin ng Biblia? Yung Biblia, yun nga yung scripture. Hindi ang tanong, So, yung kahulugan ng setang Biblia, anong ibig sabihin nun? Mga libro. Mga libro. Mga libro. Kapag- ibig sabihin niya, natapos Wait lang. yung mga libro or yung mga Wait sulat. lang kuya. Oo. Kapag yung mga libro ay hindi nabuo o hindi na-compile, Biblia ba yun? Ano bro? Pag hindi na compile kung Biblia ba 'yon? Oo. By context, no and yes. Ano? Pag sinabi kasi nating libro, Sinusundan na wait kita lang, eh. bro, makinig ka bro. Sumasagot ba ako o hindi ako sasagot? Wait lang kasi, sinusundan na nga kita eh. Sabi Yes mo, yes and no by context kasi pag sinabi nating Biblia in linguistical term, yung Biblia is libro. Pero yung Biblia kasi na kinapit na ngayon from Genesis to Revelation kompleto, magkasama, no? Ginagamit na yun in religious term. 'Di ba? Yung salitang Biblia kasi kahit hindi Biblia, kung Greek 'yan, pwede mong tawagin Biblia basta libro. 'Di ba? Pwede mong Okay tawagin na. libro pero kinakapit na kasi ngayon from Genesis to Revelation kompleto, 'di ba? From Genesis to Revelation na magkasama sa isang libro, yun na yung Biblia ang ginagamit natin okay ka ngayon. na. Kanina sabi Yo, mo okay naman talaga ako. sabi mo kanina, naisulat unang siglo. Na-compile 400, tama? Na-compile for Oh, yeah. Yung pangalawang tanong ko sa'yo, kapag ba hindi na-compile, Biblia ba yon? Pag hindi pa na-compile, yes, Biblia pero in linguistical term kasi 'di ba? Kasi yung sa Greek nga, ang English ang salitang libro sa Greek is Biblios. Kapag marami, Biblia. Pero ikinapit na nga siya sa may yan na yung naging noun ba? Naging noun, ginawa na siyang noun. Okay na. Ginawa na siyang noun ng from Genesis to Revelation. Agree, hindi naman ako tutol diyan, bro. Hindi naman ako tutol. Wait lang. Hindi naman ako Yung- tutol. Pero ito yung yung konteksto, bro. Ito yung konteksto niya na ang simbahan na nagtipon. Di ba? Hindi mo ba nakikita yan? Yan yung konteksto ng ko. Wala din ang tanong ko yan. Hindi Tanong ko nga. Yan nga yung nasa konteksto aklat ng ninyo eh. topic ko, bro. Ayan nga yung konteksto ng topic ko. Diyan mo ako tutulan. Kasi diyan sa sinasabi mo, hindi ako nga. tutol. Hindi Pero yan yung ang tanong. konteksto ng sinasabi kong Biblia, yung pagtitipon, ayan nga nakalagay ang simbahan na nagtipon. Diyan mo ako tutulan kung hindi ba simbahan Hindi na yan ang nagtipon. tanong ko eh. Ang tanong ko sa kanina, sa binanggit mo. Ang binanggit mo Oo, kanina, magkaiba yung pagkasulat sa pagka-compile, di ba? Magkaiba naman talaga. Ayan. Oo. Sabi mo kanina, natapos isulat unang siglo, First tama? century, oo, Oo. tama. Na-compile 400. Mm. Tama? Oo. Yung unang siglo, yung pagkatapos isulat, Biblia ba yun? Kasi hindi pa na-compile eh. By linguistical term nga, yun nga, sabi ko nga hindi nga ako tutol, na meron talagang salita sa Greek na Biblia at Biblios kasi may kita mo rin Hindi sa ang tanong. Ecclesiastes, may Hindi ang tinatawag. tanong, kuya. Ang tanong Hindi ko, nga, mali nga yung nung pinipilit unang mo siglo, nung unang false siglo, dichotomy, wait lang false equivocation kasi yan and false dichotomy. Ini-equal mo yung linguistical term or linguistical word, no? Doon sa Sinasabay na nga may kita eh. proper noun. Doon sa may proper Sinasabay noun. na nga kita eh. Wag Sabi mo mo kasi- kanina, sabi mo sige, kasi sige. kanina yung salitang Biblia, mga aklat, tama? Oo, yun nga yung linguistical tama. term kasi yung application nga, paano siya ina-apply. Yun. Di ba kasi yung halimbawa- next question ko ngayon. Pero ito bro, ito. Pag yung itong mga libro, pag sinabing compilation of books, kahit ano ba yan, pwede mong tawaging Biblia or inspired word of God Okay ka ba na? yan? Okay ka na?
Hindi, clarification, no? Kasi ano, ginagamitan mo ng semantics, so medyo nakakatawa. So, ito ang gagawin natin ngayon, no? Lahat ng compiled books, kapag tinranslate mo yan sa Greek, magiging Biblia. Yan ba ay same level ng Bible na gamit natin ngayon? From Genesis to Magkaiba Revelation? yung Magkapareho ba Bible. sila? Magkaiba ang Bible sa ibang aklat. Tandaan mo yan. O, yun pala, kasi ginagamitan Oo. mo ng Ang linguistic. tinatanong agree ko ka na ay pala. Biblia. Wala sa ibang aklat. Pagdating in linguistical kasi, lahat ng klase ng libro or sulatin or scripture, matuturing nga na Biblia, pero yung Hindi. in amplified context kung saan siya in-apply when it comes to Hindi nga to the full canon, to the fully canonized from Genesis to Revelation, no, na magkasama sa isang aklat, no, na magkasama sa isang aklat, di ba? Ang sinasabi ko si kanina pa, kasi sabi mo kasi magkaiba yung pagkatapos isulat pati yung pagka-compile. O kasi Sabi mo, wait lang, agree wait ka ba bro? Agree ka ba bro na compiled na yan? Premise muna. Kasi iba yung ginagamit mo. Ipakita mo lahat kung ano yung paliwanag diyan, hindi mo kasi ginagamit lahat eh. Walang paliwanag diyan. Walang paliwanag. Para pag meron, pag naipakita ko. Sige. Sige. Sige, hanapin ko yung PDF niya na. Sige. Paliwanag Mamagaling ka sa libro namin eh. Paliwanag sige. Oo. Kung ano bang klaseng ano yan. Sige. Ngayon Hanapin ko. Ayun ang page 269. Anong pangalan niya? Sumasampalataya ko isang Hindi, anong pangalan ng author? Ayun By Aurelio. Okay. Si Kawin. Aurelio C. Sinasabihan na kita sa mga sagot mo, ayaw mo pa sagutin ng maayos. Hindi, tama. Hindi naman ako tutol kasi sa na meron talagang ganong aspect. Pero ang konteksto kasi ng verse ko or ng aking kung walang Katoliko, walang Biblia. Ito yung fully canonized. Yan nga sinabi ang simbahan na nagtipon. Ang simbahan din ang nag-ayos. So yun yung konteksto ng yung tinutukoy kong Biblia, hindi hindi yung sinabi kong libro para makita mo kung may sige. paliwanag. Sige. Kasi dapat sana hindi ako magkakaganito magtatanong sa iyo kasi kinalaban mo kasi yung aklat ninyo Hindi ko kinalaban bro, mali nga yung pagkaunawa mo sa aklat namin. Hindi nga Kasi aklat namin yan, din yun naman aklat yan eh. Kasi Huwag mo ipagpilitan na. Oo. Kasi ang Biblia nabuo, ang sabi ng aklat ninyo, unang siglo nabuo ang Biblia. Sabi mo naman, 400th century. Magkaiba kayo sa makatid, kinalaban mo yung aklat ninyo. Hindi mali nga yung unawa mo kasi ang tinutukoy diyan na pagkabuo, no, ang mga aklat yung bagong tipan isinulat na siya nung unang siglo pa, pero ito nga ipapakita nga natin kung paano siya pinaliwanag. Hanapin ko lang Yung paliwanag Every other day, uwi nito sa yung libro niya na sumasampalataya ako sa Katolisismo. Isang katisismo. Sumasampalataya Ako isang sa katisismo. isang katisismo? Oo. Aurelio, sige. Katisismo. Nasa Batangas pa schedule na yan. Agad-agad ng aklat ninyo, kinakalaban mo. Page ano? 269. Di, agree nga kami dyan, kaso mamali kasi pagkaintindi mo, agree nga kami dyan. Hindi ka naman Pero kinakalaban. yung sagot mo, iba sa aklat ninyo. Iba kasi yung composition doon sa sa canonization eh. Ay, Pero sige, ano ano pala? natin. Paliwanag 67 natin. pala, sorry. Okay. 267. Page 67. 267. Yung gagawin niya, 267. ano lang ang gagawin niya, parang barangay shoppers. Hindi, magiging bukod na di ba extension? Siyempre, pag pinagtayo, kasi Nasaan dyan yung paliwanag na ito ay Ito. sinulat? Di, hanapin ko pa, oo. Sa PDF, no? Ay, tama Hanapin pala, ko yung PDF. 69. Sorry. Inangin pala. 269. Sumasampalataya ko isang Katolisismo PDF. maraming sir, ang daulang Andun na mismo siya. Sa terminal Wala kasi akong physical book eh. Kaya kailangan ko Ito nga, maghanap ng meron PDF. Kaso yung maniwala sa aklat ninyo. Ay, yung mga basahin yung kasunod eh. Yung mga binabasa. Meron nga Pero sabi nito, ngunit kung ang panitikan ay nanatili, ang mga tao ay ang Biblia hindi maaaring mangusap maliban kung may mga taong nagpapahayag ay ng kasunod. Pero yung Biblia na sinasabi mo nasusulat,
Walang ganyan dito. Tinan mo. Walang ganyan dito. Hindi ko makita yung PDF eh. PDF. Kasi walang permit, hindi ka pwede nga. Layo guys, continuing project. Sumaspatay ako. Sabi sa hanapin mo na. Kung di mo kaya Hinanap ko, hanapin, hinanap ko. next question na lang ako. Hindi ko makita yung PDF kasi eh. Next question na lang. Wala yung ginaporman mo ngayon. Pero yun yung paliwanag dyan yung sinabi dyan, yung binuo dyan, yun yung composition. Walang ang paliwanag dito. Ang kulit naman. Composition niyan in English, oo. Walang paliwanag dito. Wala. Meron nga yan. Hindi mo lang Wala kasi nga. binabasa lahat. Binasa ko Cherry na nga picking eh. ka kasi. Kaya Isang ang page inahanap- lang, meron yan. Basahin mo lahat yan, meron yan. Kulit niya ito. Kala Hindi mo yata. binasa lahat yan, alam ko Kala eh. yata niloloko siya. May mga tanda pa yun, no? Kita mo yung mga tanda. Anong hindi binasang buo? Page 269, no? Ah, kala yata niloloko siya. Yayaman ba ako kung lukuhin kita? Page 269. Oh, eto. Nasaan dyan? Yung paliwanag na ito ay nabuo nung yung sulat at hindi yung consolidation. 269. Ay no, ang Biblia na Canonization ba yan? nabuo Hindi, sa panahon canonization. ng mga Biblia. Compilation ba yan? Compilation. Kapag sinabi kasi Ang tinutukoy Biblia, dyan. kapag kasi sinabing Biblia, tama yung sagot mo, mga aklat. Kapag mga aklat, ibig sabihin nabuo Kaya kung na. ang tinutukoy kasi dyan nga, composition. Yung Anong pagsusulat. composition? Anong di Composition aklat? ng Anong di pagsusulat nga yan, tinutukoy dyan. Ibig sabihin, Ano, nasulat pagsusulat? na yung mga aklat. Oo nga, buo na nga oh. Buo. Ay no. Ay sana. Buo Dito. na nga oh. Ito, parang nakita ko na. Ang hirap kasi. Nababasa na, ayaw pong paniwalaan eh. Di, pinapaniwalaan ko nga, mali nga lang unawa mo. Honest Ikaw lang naman. sana eh. Bakit tayo, honest naman tayo? Tama naman ah. Tama naman yung libro niya ah. Mali lang yung pagkaunawa mo na ginagamit mo kasi na yung salitang nabuo dyan is compiled, hindi composition. Ano composition? Wala nga nakalagay dyan. Hindi nga, Ba't yun nga, ano bang paniniwala mo dyan na ang Biblia is compiled first century? Kagaya ng sinabi mo. Hindi nga, yun ba yung ano mo, yun ba yung Yun ang pagkakaunawa nakalagay mo dito. dyan? Tama yun. Sabi dyan Kasi compiled? Sabi dyan compiled? Nabuo nga eh. Nabuo. Ano ba yung So yung nabuo? mga libro nga nabuo, pero hindi pa sinabi dyan na pinagsama-sama na sila. Sinabi ba dyan pinagsama-sama na sila? Buo na nga eh. Pag sabing buo, sama-sama na. Hindi, yung mga libro, ibig sabihin na kompleto o nabuo. Biblia na nga eh. Ang kulit naman. Kaya nga Yung mga libro nabuo na. Wag mo nga Oo ipilit nga, yung sarili mo. Biblia na nga yun eh. Yung Biblia Ikaw kasi naman, para ka hindi namang yan- para ka namang ano sa isip mo, di mo ba Hindi. maintindihan? Yung salitang Biblia kasi, hindi yan salitang Tagalog. Yan ay salitang Grego nang Kaya ibig nga. sabihin mga aklat. Pero Kapag ginagamit na rin sinabing siya sa- mga aklat, ginagamit na rin siya sa Latin. pinagsama-sama yung mga aklat. Di ba alam yun? Kaya nga yung Mali. mga aklat na yun, nabuo, ang sabi dito, sa panahon ng mga apostol. Sa mga katwid, yung Biblia na sinasabi niyong sa inyo ay nabuo noong unang siglo. Kaso kinakalaban mo, ang sabi mo, 400. Tama naman, Ang kulit. 400 naman talaga yung yun yung O official nga yun eh, official kinakalaban mo. canonization. Ay sabi dito, Hindi ko nga kinakalaban. sa panahon ng mga apostol, nabuo yung Biblia. Tingnan mo pag may nakita talaga ako dito Wait ka lang. Di ko kasi makita yung mismong PDF eh. Meron, mawaki. Nabi mo. Yung pakita mo nga, ipipicturean ko. Ano mo ulit. Pagka mahal-mahal ng aklat ninyo, di mo kaya sa ngayunan. Ba't sinangayunan ko naman mali nga lang unawa mo, sabi ko. Sige, ulit ang tanong. Yung Biblia, unang tanong to ulitin ko kailan Anong klaseng nabuo? Biblia nga? Ano ba yung klaseng Biblia in linguistical context? O yung linguistical context. Biblia. Ibig Yung sabihin, Biblia. yung alin yung hawak natin ngayon, kompleto. Hindi, yung Ano Biblia ba hindi? kulang ba yun o Kasi buo na? gumagamit ka, mali nga yung ginagawa mo, hindi mo kasi kiniklaro, hindi mo kinaklaro. Yung wala kang set ng Biblia clarification. ba ay maraming kahulugan?
Yun nga, marami ang kahulugan niya, maraming libro. Kaso paano siya, bakit siya naging Hindi yan tanong. Hindi yan tanong. bakit siya naging official name? Bakit siya naging official name? Kasi halimbawa, kahit hindi Bible na from Genesis to Revelation, tinatawag din Biblia in linguistical term. 'Di ba? Okay na. Tinatawag din siyang Biblia. Sige na lang. Ito na Pero lang. yung hawak natin nga ngayon na Book of Revelation, Book of Ito na lang, Genesis, Book of Matthew, no? Ito na lang. Yun Yan sa yung inspired pasimula. book, Okay, inspired word of pasimula. God. Ano yung ibig sabihin ng Biblia? Yun nga, Sa galing Tagalog. yan sa salitang libro o mga libro. Hindi. Mga libro. Ang tanong ko, yung salitang Biblia, anong salita yun? Yun nga, Extension lang po yung Biblia galing kasi yan sa Greek. No, na in-apply naman or hiniram ng Latin, hiniram ng Spanish na napunta ngayon sa Pilipino. 'Di ba? So pag naman yan, naging official noun, naging proper name na siya ng libro. Hindi nang... Ang Bro, tanong huwag ka ko, munang tumawa. yung Nakakabastos, salitang nakakabastos, Biblia, oo. anong salita Mamakinig ka yun? muna kasi At nagpapaliwanag ano yung ako, eh. kahulugan sa Tagalog? Ito ito nga. Yung salitang Biblia is maraming libro, no? Yun yung sa Greek, yung ibig sabihin sa Tagalog, maraming Yun ang libro. tanong ko. Mga libro. Yun ang So tanong yun ko nga ang kanina ibig pa. sabihin. So yun nga. So marami kasing uri ng libro, bro. Yun, Maraming uri okay ng na. libro na, Yun. merong maraming libro. Marami niya. Yan. So kahit saan yan pwede mo gamitin, Ah. pero merong proper noun. Merong official, no, na pinaggamitan ng salitang Biblia. Na kapag sinabi natin Biblia sa panahon natin ngayon, tumutukoy talaga siya agad, no? Doon sa libro na sinulat ng mga apostol, ng mga propeta. Okay na. Ayan. Ano to, bro? Si brother si Kahila, ayon siyan, unawain nyo ayon. Okay na. Kapag hindi na-compile yung mga aklat, buo o hindi buo? Yung aklat itself, buo sila. Ibig sabihin na compose Hindi sila, lang tanong. fully composed. Kung Mali hindi- nga kasi yung ginagawa mo, bro. Merong iba't ibang uri. Wait lang, makinig ka muna. Kasi sabi mo kasi, na-compile yan, Makinig 400. ka, makinig ka. No? Hindi mo sinasagot Makinig tanong ka. ko eh. Ang tanong Hindi ko nga, kasi, sinagot ko na nga. Sinagot ko, makinig ka ito. sabi mo kasi 400 years Pag na sinabi buo, di nating ba? buo, anong klaseng buo? Ibig sabihin ba, Kompleto, kunyari, natural, yung buo from, nga eh. from Revelations 1, halimbawa, Revelations 1, or Revelations chapter 1. Yung Revelations chapter 1, buo yan in a context ng chapter 1. Di ba? Pero meron Hindi, pang ang mga tanong- kasunod yan. ang Kapag tanong sa pinagsama-sama Biblia- mo lahat ng chapters, doon sa Revelations, buong libro na yan. Hindi, sabi mo kasi, na-compile yung Biblia, 400, Oo di nga. ba? 400. Oo nga, oo. Yun, Oo. yun ang tanong ko eh. Kapag So hindi... compilation ba ang meaning Wait ng buo? lang. Compilation Inisa-isa ba ko ang na nga meaning para ng buo? maunawaan mo eh. Hindi Inisa-isa ko na nga naunawaan eh. ko nga ikaw hindi makaunawa, ikaw ang hindi makaunawa eh. Nasa-isa ko na nga eh. Sabi mo kasi, yung setang Biblia, mga aklat, di ba? Oo nga. O yun, ang next question ko, Kaso ang problema nga, Kung- anong ginagawa, kung hindi nagkakaroon ka ng false equivocation, na-compile. bro. Nagkakaroon ka ng false equivocation. Ang tinatanong mo ngayon, una, general term or yung general meaning ng salitang Biblia. Tapos ikakapit mo siya ngayon sa may fully canonized hindi or yan, fully wala compiled pa dyan, books. malayo pa Yun nga, dyan. yun nga ang ginagawa mo. Hindi, Hindi bro, mali kasi yung mali yung nasa utak mo kasi masyado kang Isa ko Pinoy. na nga Masyado yung kasi tanong ko Pinoy sa'yo. yung utak mo. Uniuti-uti ko na nga lang para maunawaan mo Very eh. Pinoy yung utak mo kasi bro, very Pinoy. Hindi, uniuti-uti ko na nga lang eh. Naintindihan ko nga, ikaw nga kung hindi hindi makaintindi. na-compile yung mga aklat, Biblia ba yun? Bakit inagrihan ko nga sila? Inagrihan ko in a term na linguistical context Tinatanong nga. kung Biblia ba yun eh. Ba, inagrihan ko nga eh. Yes nga eh. Ha? Bible yun. Inagrihan ko kanina pa ako nag-yes. Kaya lang, Anong in yes? linguistical term nga, Anong na ibig yes? sabihin, maraming libro sila. Hindi nang tanong eh. Ang tanong ko, kung hindi na-compile Oo yung nga. mga Iba, aklat ng umagri nga ako, Biblia. inuulit-ulit mo. One word is enough for a wise man. Umagri nga ako, inuulit-ulit mo lang. Ano ang Kaya nga sagot? sabi ko ngayon, kasi nagkakaroon ka ng false equivocation na yung from proper noun, no, from proper noun to a lexical Ulit eh. meaning,
no, ng salitang Biblia, isa pinag-ano mo sila, pinagpaparehas mo sila. Di ba? Yun Okay yung na. ginagawa mo, kaya ka nalilito. Hindi ako nalilito. Kaya Ikaw nga inagrihan ko, sabi ko, kahit Kaya hindi nari- pa sila fully Ballpen ka? canonized, Ballpen. kahit hindi pa sila fully canonized, ang tawag na sa kanila talaga Biblia. 'Di ba? Pero ang kaya siya naging proper noun, no? Dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na proto-canonization, Ayan, thank you, thank you. 'di ba? Ayan, yan. Okay ka na? Tama ba na yung, ito, papalakyan kita. Ay, ako na lang pala. Ito, open cam ko. Ito, yung setang Biblia, mga aklat, tama? Tama Mga ba? aklat nga, oo. Oo Tama nga. yun. Kailan nabuo yung Biblia? In what term? In what sense? Yung mga aklat. You need to clarify it, bro. Kung talaga naghahanap ka ng katotohanan, you need to clarify Ito it. nga, oh. Ito na nga, sinulat ko na, oh. Ito. Yung mga Compilation ba ang tinutukoy mo? Hindi na yun. Hindi compilation. Yung yung composition ang tinutukoy mo. Makinig ka muna. Yung Biblia o sa Tagalog mga aklat, kailan Talaga nabuo? naman, no? Nakakayamot naman, no? Ito nga ang tanong ko. Ito nga ang tanong ko. Naubos na pasensya ko, bro, ha? Wait lang, naubos na pasensya ko. Yan mo lang. Ang sabi Sagutin mo lang yung tanong ko, Biblia, Sagutin mo lang yung tanong mga ko, aklat. Kaya ang tanong ko yung mga aklat I need na a yan. clarification. I need a clarification, bro. Ano bang pagbuo ang tinutukoy mo dyan? Composition, completion of composition, or yung finalization ng canonization or compilation? Alin dun sa dalawa? Pag sinabing nabuo, kuya, ayun. Talaga, di ka naman sumasagot? Baba na nga kita? Ayun, buo. Baba na nga. Hindi ka sumasagot. Maraming uri nga kasi ng salitang buo. Kasi nga't very Tagalog ka. No? Na gine-generalize mo kapag sinabing buo, kasama na yung compilation, pati yun yung ginagawa, doon ka nagkamali. 'Di ba? Doon ka nagkamali, bro. Ano bang ano niya? Ang pino-point out. Hindi kasi meron kasing sulat sa ako'y sumasampalataya, isang katesismo na na parang sulat ng isang archdiocesan, no? Na isang pare, no, sulat niya. So meron siyang sinabi doon na nabuo ang Biblia noong unang siglo. Kaso tinatanong ko nga siya, ano bang pagkakaintindi mo diyan? Anong klaseng pagkabuo 'yan? Yan ba yung complete yan ba yung completion ng ng composition or yung pagsulat o yung finalization or officialization ng canon, no? O ng compilation. Alin doon sa dalawa yung tinutukoy niya? Hindi niya ako sinasagot, paulit-ulit siya sa Tagalog. Kasi may mga salita sa English, may mga salita sa Greek na hindi natin makikita sa Tagalog, kaya hindi tayo pwedeng magstay lang sa Tagalog kung talaga naghahanap tayo ng biblical history. Kasi history yan eh. Meron yan linguistical yan, nagde-develop yung language. Hindi tayo pwedeng magstay sa Tagalog lang, na buo. Ano bang klaseng buo yan? Pakilino nga. Yun lang yung tinatanong ko. Tagalog na Tagalog kasi yung uncle eh. Pinapanindigan nila yung pagiging Naubos na bata yung pasensya ko. Wala na. Dapat talaga hindi ako nakikipag-usap sa mga ganun. Kaya nga, kasi hindi naman porket ibig sabihin nagbuo, compile na agad yun. Iba pa rin yung Oo, compile. kasi yung maraming compile, uri, iba yung compile, yan eh. di ba yung compile, yung na-canonize na, yun. Oo. Iba naman yung nabuo, pero hindi naman na-canonize, di ba? Oo. Tulad nung di ba, nung yung Book of Enoch, yun, mga hindi na-canonize, yung mga ganyan, di ba? Hindi nasama sa pagkanonize. Marami nang nasulat sa panahon na yun na hindi sinama eh. Balik tayo sa Biblia. Ano ba yung yung pagkaintindi niyo sa Biblia? Yun nga doon nga rin siya nagkakamali kasi nga sabi meron kasi dalawang sense yan. Merong proper noun or meron tinatawag na applied noun or ikinapit na noun. Kasi yung Bible is or yung libro, general noun din talaga yan, libro, general noun.
No? Kaso meron tayong proper noun o yung pangalan ng isang bagay. Kunyari, yung tama naman. kotse, ang kotse ay noun. Pero anong Tama proper naman. noun ng kotse? Oh, Kawasaki, brand. Suzuki. Parang brand. Oh, 'di ba mga ganyan? Proper at 'Di ba? Toyota. Oh. Ayun yung proper noun. So kaya nga, yung sabi ko sa kanya, yung salitang Biblia, talagang ano yan, talagang common noun yan. Ibig sabihin mga libro. Kaso ang ginagamit Oo. nating Biblia ngayon, yung from Genesis to Revelation na magkasama sa isang libro, 'di ba? Yan na yung proper noun ng libro na yan. Kaya yung ano, So, yung proper, so dalawang yung magkaibang proper noun bagay siya. talaga, yung ginagamit kasi natin, brother, yung masasabi nating proper noun, Holy Bible. Kasi pag sinabi kasi nating Bible is Oo. aklat. Anong Oo. klaseng aklat? Ano yan? Book of Mormons? Ano yan? Book of knowledge? Anong maraming Oh, aklat? yun nga yung sinabi ko sa kanya, yun nga yung sinabi ko sa kanya, bro. Na kaya nga sabi, kaso pinipilit niya dun sa may salitang Tagalog lang, tas gusto niya pagsamahin. Kasi alam niya mapapamalian siya. Kaya kaya na bad trip na lang ako dapat talaga di ako nakikipag-usap sa mga ganun eh. Oh, simple na naman yun, brother, no? Ang term na Biblia is common. Tama po ba? Oh, common noun, no. Oh, so ano yung proper? Kaya may yung proper diyan, yung ginagamit natin Ginagamit natin ano ngayon is yung inspired. No? Yan yung ano, yan yung completed talaga. Genesis to Revelation. Makiglot talaga, lagi pinapagana yung pagiging strawman nila eh. Ugali talaga nila Ayun yan. ko dyan. Kaya ang dami niyang nalabag ini-equivocate niya yung proper noun sa common noun. Ini-equivocate niya. Ang mangyayari ngayon, lahat ng common noun magiging ano na ngayon, magiging proper noun kahit saan mo ikapit. Which is very, very, very mali. No, very wrong. Very wrong. Diba? Very wrong yan. Very wrong. Kala niya kasi talaga, yung pag sinabing nabuo, kala niya, na ibig sabihin ng compile. Matato kasi siyang Tagalog eh. Kaya nga. Yun nga yung gusto kong linawin sa kanya. Ano ba yung pagkakaintindi niya doon? Yan ba yung pagbuo na completion ng composition? O yung parang pagkabuo ng pagsusulat or natapos isulat. Ganon, na kompleto sulatin. Di ba? Kaya dapat mag-iingat kayo sa mga ganun. Biruin mo nakakapagod. Kanina, paulit-ulit na lang ako ng sabi. Di ba? Naging sirang plaka na ako. One word is enough for a wise man. Hindi mo kailangan ulit-ulitin. Mabait ka pa nga, uncle, di ka na mamute eh. Yun nga eh. Tutusin sa inyong tatlo nila uncle mo, tsaka nila uncle na, ikaw pa nga mabait kasi di ka na mamute eh. Kaso nga lang, masyado kasing di ko rin sila pag di mo masisisi minumute yan. pag di mo kasi kapag minute mo yun, wala na, talo na, nang mute ka na. Parang gumagano na sila. Oo. Hindi niya ako mapaganon. Masyado kasi yung strawman. Oo. Oh, kasi ako minsan hindi din ako nag-mute. Sa live ko kasi, hindi din ako nag-mute kasi gaya sa ginagawa ng mga iglesia ni Iglot, no? Ewan ko kung may iglesia ni Iglot, ayun si. Pag mahirapan yan sila sa mga ka-encounter nila, ikikik agad kanila. So hindi basihan yan na pag mahirapan ka sa mga tanong, kick agad ka. Tsaka okay lang na mamute kasi kung yung live mo, magiging palagi yung live mo kung sasabay-sabay kayo okay lang naman yung mamute, pero di naman ibig sabihin nun, talo ka na agad eh. Yung minumute kasi natin, normal lang kasi mag-mute. Pero ako mag-mute lang ako sa mga tao na magulo na talaga. Yung medyo bastos na, yung medyo talagang magulo na. Pero ang usapan lang naman sa mga discussion, matuto tayong lumaban. Yung ginawa kasi, porket na kanilang live, ay pag mahirapan sila sa tanong, ay ikikik nila. Kanina Hindi lang, ako, kinig ko doon na ako kanina kasi wala nang patutunguhan yung usapan eh. Kasi nakailang ulit na ako sa sagot ko, di niya talaga maintindihan eh. Yung sagot ko sa una niyang tanong,
Yun na naman yung sinasagot ko sa inulit niyang tanong. Nakakapagod ba? Hindi na umuusad. So, simple lang naman yan eh. Una-una, kaya nga hindi na maunawa ng tao. Kasi una-una, hindi nila naintindihan yung definition. Oo, kasi pag hindi kasi nila maintindihan yung definition, nagkamali yung kanilang explanation yun. Mm. Oo, kaya nga, kita mo, yung Biblia, hindi yan naintindihan na mayroon palang common at proper na. Oh, yun na nga yung sinabi ko Kahulugan eh. ng Yun na nga yung Biblia. pinapaliwanag ko sa kanya eh. Hindi niya nga maintindihan. Hindi naman yun yung tanong ko. Hindi naman yung tanong ko. Eh, paano ka nga maintindihan yung sagot ko? Eh, paano eh, pinuputol mo ko? Paano ka makakaintindi nun? Ano yun? Bata ng tier yun, Uncle. Kasi may mga Wala, libro hindi siya. naman. May mga libro siya na ano eh. May mga libro siya na ano, eh, mga pari daw eh. Bata ng tier yun, mga ganun. What's up, Uncle Finn? Feelingerong, ano, Hoy! hindi. Magandang Feeling gabi, bro. Pinoy. Yun, Hoy, yun. magandang gabi. Uncle. Magandang gabi, Uncle. Oh, marami Si ka Uncle, ano eh, si buhay sa Uncle Boy, nagbe-bebe time daw eh. 35. Oh, papahingayin mo na yan. Kanina pa yun eh. Ah, meron na pala siya? May baby time na pala siya ngayon? Meron na rin eh, meron na. Ayos. Kung walang Katoliko, walang Biblia. Biblia lang. Yan ang sagot ko. Ba't Biblia lang? Dapat pati school, hospital Walang din. sibilisasyon. Yun. Walang sibilisasyon kung walang katoliko. Yun. Walang modern civilization. Walang, Kung walang katoliko siguro, baka magsasaka pa rin yung pamilya nyo ngayon. Ganon. Wait. Swerte na tayo bro kung magsasaka bro. Baka nasa taas pa ng puno. Baka ano pa tayo, tag doon. Tapos ano, siyempre, si Tarzan. Magtatanong daw si Brother Just a Man. Hello, brother. Ano pong religion natin? I'm a Catholic po, pero Alright, ito po amen. ang question ko. Ano Sige, po yung sige. ibig sabihin na kung walang Katoliko, wala pong Biblia? Especially po may iba't ibang section po ang Christianismo kagaya Yun ng... nga, iba't ibang section. So, before sila lumitaw, sino yung nauna? It's Christianism itself, not Catholic. Roman Sino ang unang Kristiyano, no? From second century to 15th century. Sino yung Kristiyano niyan before si Martin Luther? Sino yung mga yan? Anong tawag sa church nila? Kasi Kristiyano sila, 'di ba? Hindi naman pwedeng nawala yung Kristiyano before Martin Luther. So may mga Kristiyano na noon. Anong tawag sa simbahan nila? Anong tawag sa kanila? Wala namang iba Katoliko, 'di ba? Yun yung bro. So, kasi parang pinaghihiwalay mo ang Katoliko, hindi Kristiyano. Katoliko po ang mga Kristiyano, brother. Kristiyano ang mga Kristiyano ang mga Katoliko. What about the Orthodox? Orthodox are Catholics. Magkaiba lang talaga magkaiba na lang ng meron lang talagang issue sa panahon ngayon. Meron pa kaming pinag-uusapan, meron pa kaming inaayos na hindi pagkakaunawaan. Ayan. Pero mga Katoliko yan sila. It was based on my teacher that the Bible didn't start from Catholic, it started from Sino ba Christianism. teacher mo? My AP Baka yung teacher. teacher mo protestante, hindi Katoliko. Syempre protestante yan, sabihin niya talaga hindi galing Katoliko yan. Mga theologian ba yun? Baka yung teacher mo born again, hindi Katoliko. O Baptist. Kaya pala ganun yung sinasabi. Dapat nakikinig kung Katoliko ka bro, makinig ka sa Katoliko, hindi diyan sa bias mo na teacher. Said that may Bible na daw dati. Ang mga Jews, tawag nila Torah.
Is that Ang tawag true? naman sa Torah, yan yung 5 books of Moses. So pero in a sense, hindi pa talaga Bible na from Genesis to Revelation yan. Kasi yung Bible na hawak natin ngayon, Old Testament and New Testament. No? And yung libro ng mga Hudyo, hindi mo pwedeng tawaging Old Testament yan pag nakaharap ka sa kanila, sapaking ka ng mga yan, no? Kasi hindi nila tinatanggap si Jesus as the Messiah. Yung mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Kaya walang New Testament para sa kanila, wala ring Old Testament, no? Meron lang sila yung yun yung nakasanayan nila. I Diba? have a question. Sige, bro. What would you say about the atheists that are saying that life has no meaning? Morality does not exist. Anong tanong mo dyan, bro? Parang kanina Yung- Katoliko ka, parang ngayon parang ngayon agnostic ka na yata ngayon na naging Hindi po. atheist na May nakadebate po kasi ako dun sa ibang live. Sabi nila, life has no meaning daw. Kailangan daw po ng may nagbibigay ng meaning sa isang bagay bago to magka-meaning. Totoo po ba yun? Hindi pwedeng ang presupposition nila na ang buhay walang meaning. Meron na yang meaning, kaso hindi mo pa alam. They are Yun. saying that Ibig sabihin meron tayong tinatawag na axioms, no, na mga bagay na nag-e-exist na hindi mo pa lang nadidiscover. So yung buhay natin meron niyang meaning, hindi mo pa lang nahahanap. they are saying that something that kailangan ng magbigay ng isang bagay ng meaning bago siya magkaroon ng meaning. They research it by far. Yung And I cannot meaning say- kasi nag-e-exist na yan. Yung meaning nag-e-exist na yan. It just happens na kailangan nating ma-discover bago natin malaman. 'Di ba? Yung meaning ng isang bagay. Halimbawa, yung gravity. Yung gravity. Nag-e-exist na yung gravity before Isaac Newton, no? Kaso, nung na-discover niya yan, doon lang nagkaroon ng proper definitions o ng proper equation. 'Di ba? So pero meron ng gravity. Hindi siya yung nag-imbento ng gravity, kundi siya yung naka-discover. So meron ng mga bagay na nag-e-exist, inaantay na lang na ma-discover. And they also said that Kasi kung i-affirm natin yan, bro, kung tatanggapin natin yung ganung sinasabi nila, di wala palang gravity, wala palang concept ng gravity before pa siya na-discover ni Isaac Newton. Ano 'yon? Lahat ng tao lumulutang dati. Tapos nung na-discover ni Isaac Newton yung gravity, lahat na ng tao nagbagsakan sa lupa, ganon. Di ba? Hindi naman. So meron na talagang gravity dati. Same thing, na meron na talagang meaning ang buhay dati. Ngayon, kailangan mong, yan yung journey mo. Yan yung journey mo na kailangan mong ma-discover. Meron na talagang meaning. Kailangan mo na lang siya i-discover. one more question, bro. And they also said that morality does not exist. Do you agree with that? Morality. It exists, syempre. Meron tayong inherent will, no, for to look or to desire something good, no? Meron tayong sa kalooban natin nagde-desire tayo or nag-aasam tayo ng bagay na maganda. Yan yung morality, no? Yan yung nasa They also claim that Jesus did not exist. Syempre claim nila 'yon. Wala nga lang silang evidence. Meron tayong evidence na nag-exist si Jesus. Kaya lang, ang tanong, tanggap ba nila 'yon, yung evidence na 'yon? No. So, They said yan, that- subjective na yan sa kanila, hindi siya objective. The Kasi Bible- meron tayong objective evidence. Kaso ang subjective doon, kung tatanggapin ba nila yung evidences na yan o hindi. Kasi The Bible Bible- itself is Saan ba talaga ang yung tunay na kwan? Tunay na yung Bible simbahan? itself, wait lang bro, magano ka bro, hintay ka lang ha. Mag-honestly ka. Pupunta ako sa mamaya bro. Punta ako sa mamaya bro, Messi. Sige bro, just anong mo? And they claim that the Bible was written, or the first page of the Bible was written after
100 of years that Jesus died on a cross. And Hindi siya hundreds of years, at least exist. ang pinakamatagal at least 30 years after Jesus' death, or 20 to 30 years, around 70 AD or or 80 AD, yan. 30 to 40 years. Yan yung layo, hindi siya Okay, last one. hindi siya 100 years. O sige. And the Muslims, some Muslims Yung said that compilation sang 100 years. O sige. Tanong ka ulit. the Muslims claim that Jesus is just a Messiah for Allah. Do you agree with that also? Or not? We agree na si Jesus Christ is Messiah. No, pero hindi siya just a Messiah. Kung hindi, God siya himself na bumaba para maging tao. Yun naman, hindi naman namin tinututulan na si Jesus hindi Messiah or hindi tao. Kaso hindi siya tao lang. He is God and man. He also claimed that madami pong Hindi naman nagkatawang tao yun. Si Jesus. Sige bro, si Brother Just man ilipat kami kay Brother Messi. Okay. Anong religion mo, Brother Messi? Lahat. Universal? Ano? Oo. Ayos Hindi, ano nga, para seryoso tayo. Oo nga, totoo nga. Lahat. Lahat ng religion, Buddhism, Hinduism. Pinapasukan ko. Naging Buddhism ka na rin bro? Hinduism din? Hindi, yung Iglesia, Catholic, Sa Christianity born lang? again, Sa Christianity ganon. lang? Okay. Jehovah, Sa Christianity ganon. lang pala. Okay. Catholic. Pero Pero saan ka unang bininyagan? Sa Katoliko ka unang bininyagan? Oo, sumunod sa Jehovah. Ano ba ang Sige, tunay, sige, saan ba sige. talaga ang tunay na simbahan natin? Ganon. O kung saan kumokonekta yung pinaka-leader natin, dapat konektado 'yan sa mga apostol. Kapag tinignan mo yung history. Halimbawa, yung pastor ng born again, sino yung pastor sino yung nagturo doon? Ngayon yung nagturo doon, sino nagturo doon? Opo. Di ba? So dapat Paano meron silang naman yung connection. iba, sir? Paano naman yung iba yung gustong maligtas asan ba talaga ang tunay? Kung baga ako, dito ako sa kabila. Yung ang Dito sa tunay, kabila, ganun. ito yung sagot ko. Ang Baka tunay talaga, maliligtas bro. din ba sila? Siyempre, yun yung sa akin, ganun. Yes, yun. Ang tunay na iglesia talaga is ang Catholic Church. Kasi yan yung merong historical background na kumokonekta talaga sa mga apostol. Meron tayong historical evidence. Pero kung maliligtas din ba yung mga taong wala sa iglesia, meron pong dalawang point of view diyan, or meron dalawang side. Una, yung mga taong ipinanganak na sa labas ng Catholic Church, tapos hindi pa nila natututunan yung aral ng Catholic Church, tapos namatay sila nang wala sa Catholic Church, meron silang chance na maligtas. No, meron silang chance na maligtas. Bakit sabi sa Biblia, bakit sabi doon sa Jehovah, bakit bilang lang ang maliligtas? Paano naman yung Sa kanila kabila yung iba? bro, kasi may sila, iba yung doktrina nila . Bakit kaya ganun? Kaya nga mali nga yung ganun kasi parang ang nangyayari, nagiging kulto na kung sino lang yung kaanib nila, sila lang Kumbaga, maliligtas. parang ganun na parang manay, sila lang gusto Kulto yun, maligtas. kulto. Sa amin Ano naman kasi, yung iba? Sa amin kasi meron talagang kaligtasan yung mga taong ipinanganak sa labas ng ng Catholic Church, no. Meron talaga silang kaligtasan. Kaso walang assurance, hindi namin alam. Ngayon kahit sa loob ng Catholic Church, merong hindi maliligtas din. Yun yung mga hindi sumusunod, no. Hindi yun yung mga tamad, mga walang pakinabang. Yeah. No, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos, no. Kuya, may Sila question yung po. tinatawag ni Jesus Christ na mga kambing na lalaki. Diba? Mga kambing, sila yung mga kambing. Kasi 'di ba dalawa 'yan. Kambing at tupa. 'Di ba? So yung kambing, yun yung ihiwalay. Yun yung aalisin. Tapos meron naman mga pananim, tapos mga damo. No? Yung mga damo, yun yung aalisin, yung mga pananim, yun yung kukunin.
Diba? So kahit sa may loob ng Catholic Church, meron talagang mga masasamang tao diyan. I have a question po. Sila yung May question sila po yung ako. aalisin. Sila yung Sige aalis. brother Just naman, oh. May dati, doon sa nakadebate ko, may dating sa Kestan. And he said, the Christianism's God is manipulative because he only wants us to Eh, serve only him and none any other God. malamang alangan naman sumamba ka sa ibang Diyos na hindi naman nag-e-exist. Wala naman kasi sa ibang God na nag-e-exist. Siya lang talaga ang tunay na God na nag-e-exist. Alangan sambahin mo yung hindi Diyos. Yung mga nagpapanggap na Diyos-Diyosan na yan, mga demonyo yun. Nga po. Gusto nila sambahin mo sila. Di ba Pero sila- yan si Bro Bakit? Messi, Kaya nga tanong. Di ba kaya nga may nagdidebate, di ba nagtatalo sila kung pinapatunayan nung isa yung church, yung kwan nila, yung simbahan nila, dito yung tunay, yung sa kabila man, dito yung tunay, parang gano'n. Di ba kaya may Oo, nagdidebate? pare-parehas lang yan. May Oo, claim. sige Kasi po, meron talaga yan. Meron talaga isa dyan. Merong isa dyan na tunay. Sa lahat ng nagkiklaim, merong isang tunay dyan. Oo. Oo. Isang tunay, Ito tapos... po kasi, Lester, wag ka muna umingay. Sige. Sa Kristan po, tapos naging atheist po siya, kasi may nagpaliwanag po siya sa kanya na manipulative po yung God natin kasi wala dapat sasambahin tayo kundi yung sarili natin. Yan! Hindi siya manipulative bro kasi kung talagang totoong manipulative ang Diyos, dapat wala ka ng kakayahang mag-isip Kayo ngayon. yung mga buko. Hindi kami. Dapat hindi ka na nakakapag-isip ngayon, bro. Diba? Kung manipulative ang Diyos, kasi kung manipulative ang Diyos, kokontrolin ka ng Diyos sa mga bagay na gusto niya. So wala ka ng kakayahang pumili. Diba? Yun yung mangyayari kung manipulative ang Diyos. Pero kaya nga meron pa ring mga umaalis sa Catholic Church kasi inaalok lang sila ng Diyos kung maniniwala ka ba sa kanya o hindi. Ito Ngayon, pare, kung ayaw mo sa kanya, kung ayaw mo sa kanya, kasi nga dahil nga wala nang ibang Diyos bukod sa kanya, kapag hindi ka pa sumama sa kanya, wala ka nang pupuntahang iba. Kaya nga sabi nila Pedro, nung nag-aalisan yung mga disipulo ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kayo rin ba, iiwan nyo rin ba ako? Sabi nila Pedro at ng mga apostol, bakit kami aalis? Saan kami pupunta? So wala na silang ibang pupuntahan bukod sa Diyos lang. Kasi outside of God, there's no one else. Yun siya bro. Kaya malabong manipulative ang God kasi kung manipulative ang God, wala ka nang kakayahang mag-isip ngayon. Robot ka na. ito pare, kinokontrol ba tayo ng Panginoon o hindi? Hindi bro, hindi tayo kinokontrol bro. One of the atheist beliefs was freedom is not does not exist. It Natatawa does ako dun. exist. Oh, it does exist. Does not exist daw yung freedom. Free will. Claim nila yan, oh. Natatawa ako doon. Dapat i-shutdown ko na pero may research sila. Sabi nila bla 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 ganon. So, Kasi natahimik yung ako. tinutukoy nilang freedom, yung parang gusto kong lumipad pero di ako makalipad. Mali. Hindi naman ganun yung freedom na tinutukoy kasi yung free will, yan yung desire mo na pumili. Yan yung desire mo, yun yung Kayang galaw, yung will. ganon. Yung will mo, makinig ka muna Mara. Makinig mo na. Yung will kasi, yan yung tinutukoy na meron kang desire sa mga bagay na mabubuti. 'Di ba? Ngayon sa may free choice mo, dalawa kasi free will tsaka free choice. Yung free choice mo, yan yung meron humaharang diyan, yung concupiscence mo. Yun yung desire mo to sin din. So kung meron kang desire na humanap ng mabuti, meron ka namang weakness, meron kang temptation sa mga bagay na masasama. So yun yung pumipigil sa iyo, para pumili ng bagay na mabuti, kaya ka nagkakasala, kaya ka nagkakaroon ng kasalanan. Diba? Pero yung free choice tsaka free will, hindi po yan yung pinili kong lumipad pero di ako makalipad, so therefore walang free choice. Mali, hindi yun ganun. Ito po. Is blasphemy is an unforgivable sin?
Oo. Hindi, blasphemy against the Holy Spirit. Kasi yung ano, kapag blinaspheme mo yung ano, yung si Jesus and yung God the Father daw, sabi ni Jesus Christ, parang pwede pa siya patawarin. Pero yung blasphemy against the Holy Spirit, 'di ba? Yun yung hindi na pwede patawarin. Bakit? Kasi yung Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng chance para humingi ng kapatawaran, no, at humingi ng second chance. Yung Holy Spirit. Ngayon, kung ide-deny mo yung Holy Spirit, edi mawawalan ka ng mawawalan ka ng chance humingi ng kapatawaran sa kasalanan mo. So paano ka papatawarin kung hindi ka hihingi ng kapatawaran? 'Di ba? Kaya para sabihin ko, paano kita i-forgive kung never kang nag-apologize, 'di ba? Parang ganoon 'yun. Ito po, explain po tong verse na to. Isaiah chapter 1 verse 28. Even though your sins are red like scarlet, I will make them white as wool. Ano po yung meaning nun? Gagawin ka niyang puti. Basta lumapit ka sa kanya, lang nga namang pilitin ka niya. Oh. Sinabi rin yan sa Revelations. Oh. Pero ang konteksto naman sa Revelations, nasa langit na sila nun. Or ano na sila nun. On the way na sila sa langit nun. Pinalitan sila ng damit. Oh. Madami kasing nalilito sa ating religion kasi sinasabi nilang we have three gods. The Holy Spirit, the Trinity. Father, and the Jesus Christ. What would you say about that? First they have to categorize, no? They have to categorize. Halimbawa, of this Trinity, ano yung tatlo sa kanya? 'Di ba? Persona. Ano yung isa? Yung nature. So doon pa lang sa dalawang category magkaiba na. 'Di ba? So two different senses na siya. So para maturing na contradictory yan, dapat lalabag siya sa law of non-contradiction. No, yung law of non-contradiction is yung A cannot be non-A at the same time in the same sense. 'Di ba? Parang yung pula, yung pula na hawak ko, hindi yan pwede maging dilaw ng same time. Maliban na lang kung pipinturahan ko ng dilaw yan, magiging dilaw. Pero habang hawak ko pa yan, tapos kulay pula yan, hindi yan kulay dilaw. 'Di ba? Ngayon pag sinabi mo na kahit pula yan pero dilaw, yun yung contradiction. 'Di ba? So yung yung Trinity naman, in nature, he is one God, and in persons, he is three persons. 'Di ba? So two different senses, two different categories. So hindi siya nagbabanggaan. So hindi siya contradictory, hindi siya three gods, 'di ba? Okay. Sige. Si brother Clarent. Hello bro Clarent. Anong religion natin, bro? Good evening po. Good evening. Anong religion natin, brother? Catholic din po, Catholic. Alright, Catholic. Alright, welcome sa live. Pare-post ng live, guys. Pare-post. Kung may tanong pa kayo, guys, pwede kayo magtanong, ha. Tanong lang. And pakipindot po ng repost doon sa may share button. May makikita po kayong kulay dilaw dyan. Do you agree that Christianism or Catholic is relative to Judaism? Yes, nanggaling talaga sa Judaism yung Catholicism. Nanggaling yan sa Judaism. Kasi halos lahat ng first century Christians nanggaling talaga sa Judaism. Halos lahat. Hindi ko sinasabing lahat, halos lahat. No? Galing talaga sa Judaism yan. And si Jesus Christ himself, galing talaga sa Judaism. Diba? So, ang tinupad ni Jesus Christ is yung mga prophecies doon sa Judaism. May mga propesya sila, 'di ba? Yun yung tinupad ni Jesus Christ. Siya yung katuparan ng Judaismo. Ngayon, para na siya ngayon sa lahat ng bansa. Para na siya sa lahat. From under the earth, from earth to heaven. No, lahat 'yan sakop niya na. From past, present, and future, sakop niya na rin 'yan. 'Di ba? So yung mga tao sa past, yung mga propeta sa past,
No, sakop na ni Jesus Christ 'yan, and yung mga Kristiyano sa future, sakop na din ni Jesus Christ 'yan. So, nandun lang tayo sa kaya nga Katoliko, no, universal, from heaven to earth, from past to present and future. Yan po yung konsepto ng Katoliko. Kung bakit tayo Katoliko. Kasi Christocentric tayo, yung the whole universe or the whole existence itself, no, umiikot kay Jesus Christ. Diba? Nakasentro kay Jesus Christ. Kuya, agree ka ba na that Christians should not eat meat on Friday because it was the day that Jesus died? It is heavily recommended na mag-fast. Kasi importante rin ng fasting, nakaka-healthy rin ng fasting. And it's also for it is also for ano ba tawag? For discipline ba? Yung bro, yung mga may tanong, pwede magtanong lang kayo ha. Ito po. Some atheists in a video of Christianism. Katoliko ka, di ba bro? Parang sabi mo ba kanina, Katoliko ka? Opo. Naiisip lang po ako sa mga atheists na tinatarget po mismo nila yung Christianism sa mga debate nila sa mga religions. Like, they cannot even target the Muslims. Christianity kasi ang biggest religion. And syempre, kung naghahanap sila kung nagpapapansin sila, doon na sila sa marami para marami silang views or marami silang engagement. Di ba? Biruin mo, hindi nila binabash yung Hinduism. Di ba? Kasi doon lang yun sa India. Alam na mag-Indian sila diyan magsalita. Yung Christianity, majority niyan English, marunong mag-English. 'Di ba? Or Tagalog. 'Di ba? Kaya mas marami sila. Kaya kung magpapapansin ka sa social media, atakihin mo talaga Christianity, doon mas marami. Katoliko ba dito, Bench? Yata. Opo. Kayo po ba, bro? Parang ito, Kuya Q, si Francis to, 'di ba? Parang ikaw yung Francis nung nakaraan, ano? Oo, ako yung Reformed Baptist. Oo nga. Anong kamusta ka na si Bird's Eye View ha? What's up Bird's Eye View? Anong religion natin, bro? Catholic, right. Welcome sa live natin, bro ha. I have question, kuya. Okay, Again. bro. Some pagans says that the Catholics or Christianism destroyed their statues, but didn't they killed over 5,000 saints on their roaming on Rome? Pakiayos bro yung bro, pakiayos. Yung mga pagans po kasi sinasabi nila na sinira po nila yung mga statues nila. Tapos hindi po ba nila consider na pumatay po sila ng 5,000 santo noong madami pa silang sa pagans? Ano yan? Kung pumatay yung mga pagano? Huwag mo sa akin itanong yan. Pero sa naman kasi sa paalitan ng pagano tsaka ng Kristyanismo, actually yung salitang pagano kasi Catholic din ang develop niyan. Ibig sabihin, dati kung hindi ka Katoliko, pagano ka. Ibig sabihin kasi yung salitang pagano galing yan sa Latin word na paganos. Sabi po nila kasi na tayo po yung sumira sa kanilang mga statues or beliefs. So they are blaming us for that. Actually hindi. Ano yan? Mga emperor na yan. Yung mga na yan. Yung mga high officials na yan. Hindi yung church itself. Hindi. Yung mga emperors kasi sa panahon na yon nagko-convert sa Christianity. So ngayon, pag nagko-convert sa Christianity, pati yung nasasakupan nila o yung kanilang empire, syempre magko-convert yan sa Christianity, landslide yan. So
nawala talaga yung ano nun. Nawala talaga yung paganism nun sa panahon na yon. No, kaya nga merong nagtangkang magbalik ng paganism, no? Yung emperor na yon nagtangkang magbalik ng paganism. Sinira naman niya yung rebulto ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano. Pinalit niya yung sarili niyang rebulto. Ang problema lang, nung pinalit niya yung sarili niyang rebulto, nabagsakan naman ng apoy. Nasira din yung pinalit niya. Sayang lang. Yun lang. Hindi naman kanina ko pa ini-invite si Kissy, di hindi nag-respond. So guys, ano ba? Wala na? Tapos na yung mga tanong? Ilang oras pa lang ako naka-live Ilang oras ba to? 1 hour pa lang Basta yung tanong. Ay. Ako po magtatanong. Anong religion natin, bro? Si ano yata to? Si John Paul de Leon yata to Ano? Hindi, si ano? Sino? Si Constantine ba to? O sino ba yung cross? Kala ko nakalimutan mo na ako. Hindi, pamilyar yung boses mo Ano tanong mo, bro? Wala, bro. Okay na naman na ako sa mga sagot ko, bro. May sinisi ako Nag-aaral ako ngayon Nice. Ang pinag-aaralan ko ngayon is Credo. Gusto kong i-master yung Credo talaga. Haba kasi nun Kahit ako, hirap ako dun Maano lang. Ang ano ko lang dun is yung communion. Pinili ko yung communion. Sa susunod na yung iba. Yan. Pasok yun sa pasok yun sa mga libulto Yung communion of saints. Pasok yun sa libulto, kaya yun yung inuna ko. May na ako, brother DJ, meron na akong debate, panoorin mo dyan sa account ko. Dito sa may mga post ko, meron na akong debate, panoorin mo sa YouTube. Anong debate yan, bro? About rebulto? Hindi, sa True Church. Pero yung kalaban ko pumuntang rebulto, tsaka purgatorio, kung saan. Kasi hindi mo na ako magbabase siguro sa True Church kasi for me malawak ang True Church Example, Catholic. Ang Christian Catholic, meron pang in the first century. Meron madali lang yan kasi 'di ba sa natin, sa credo natin, one holy Catholic and Apostolic. So yung apat na yun yung ginagamit natin to identify kung sino ba ang true church. Yun yung apat na yan. Una, dapat united yan, one, no? Tapos holy, no? Tapos dapat universal, no? And dapat apostolic, merong connection, meron direct link sa mga apostol. Yan yung ng true church. Hindi pa ako mag-ano muna. Siguro sa True Church, papanoorin ko muna yung mga debate dyan. Pero may konting background na ako. Pero I think dun muna talaga ako sa communion with saints and yun sa Mother of God. Yun. Dun muna ako. Kasi yun yung critical thinking meron nga akong nakadebate daming Katoliko, naging CGI. Alam mo, tinanong niya ako, no? Yung bang Mother of God or yung Mother of God na title ni Mama Mary, di ba? Ano ba si Mama Mary? Diyos ba yan o tao? Binasa ko yung Luke chapter 1 verse 43. Sabi kasi diyan, sabi kasi doon, Mother of my Lord. Ang tanong ko sa kanya, ganito, simple. Ano yung Lord dyan? Diyos o tao? Sagot na sa akin, Diyos.
ng Diyos si Mama Mary. Ngayon, tinanong niya, si Diyos siya. Sabi ko, hindi Diyos si Mama Mary. Ang tinutukoy ng Mother of God is yung pinanganak niya mismo. Ibig sabihin, yung pinanganak niya na si Kristo ay Diyos. Yun ang tinuturo na Mother of God. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, no? Oo nga, no? Di ba? Pag may background ka sa debate, example, nominal na Catholic ka lang. Ako kasi nominal ako eh. Hindi naman ako Guys, ganun ano ko lang promote ko lang yung ano ko promote ko lang yung YouTube ko Pag pumunta kayo sa bio dito ng TikTok ko, meron doon link papuntang YouTube. Doon nyo lang pwede makita yung YouTube ano ko yung YouTube account ko, mag-subscribe kayo kung ano Suportahan nyo ako. Brother, kapag kinuha ko yung ano mo dyan, yung video mo, sana wag ka sa akin magalit. Bahala ka. Okay, pakalat mo. I-share mo na lang kaysa kunin mo. Okay, gawan mo ng mga highlights. Okay lang din. Kadalasan kasi kinukuha ko eh. Tapos, tinitignan ko yung mga debate. Oo. Yun yung ginagawa kong Bible study. Yung ginagawa ko sa Bible study. Halimbawa, isa sa mga debate na ano ko sa intercession, yung kay Father Darwin Gitgano, tapos si Brother Camacho. Kilala mo yun? Sino yun? Di ko kilala yun. Si Brother Camacho, yun yung pastor ng SDA. Panoorin nyo yung na yun. Yung mga binibitawan ni Father Darwin, tugma sa mga tanong niya talaga. Di ba? Halimbawa, magtatanong siya na mga patay na yung mga yan eh. Hindi niya yung magawang itanong. Honestly, hindi ko alam kung anong isasagot ko kapag sinabing yung mga santo is patay. Lagi ko sinasabi lang, separation of the body. Ano naman yan yes and no naman yun yes and no. So okay lang yun. So yes and no yan. Ang mga santo, no? Patay sila in a sense na separated yung body and soul nila. Pero yung soul nila buhay yan eternally. Buhay yan immortally. No? Everlasting na yung soul niyan, immortals na yan. Yung kaluluwa nila. Kasi kasama na nila yung Diyos eh. Tapos yun, ito si Father Darwin, wais din. May sinabi pala Diyos si Kristo about sa pangapatay. Sabi ni Kristo doon, si Jacob at si Abraham, ang Diyos nila ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. So kapag yun yung sinasabi ko, yun, umaalis na sila. Di ba? Aray ko po. One day, dun sa eskwelahan na meron ako, lahat So guys na nandun magano sila. kayo Iyan na natin yung palaguin na din natin yung yung account natin para para maraming makapanood ba. Honestly, Dami na rin videos dito Ilan ba? 2, 4, 6, 8. Tingnan ko nga sa YouTube studio ko. Ilan na yung na-post kong videos. Bro, Bench, Content. yung suggestion ko rin yung kanina kay kapatid na yung Kanina, Angel. yung mga saints. Yung mga saints, nyo bro, i-refer ka sa Book of Hebrews chapter 12 verse 1. Tsaka meron nga doon sa balikan mo lang balikan mo lang sa Hebrews 11 chapter 40 yata yun banda. Chapter 40 yun, Oo. Yung Hebrews 12 verse 1 bro, nandyan. Ang we are surrounded makikita mo by a yun great doon cloud by of witnesses. Witnesses, yes. Yun. Pag tinignan mo sa Hebrews 11, pag bumalik ka doon, ipinapakilala kung sino ba yung witnesses na yun. Yung mga propeta pala mga propeta pala, di ba? Oo, mga saints lahat. Yung mga namatay ng propeta. Sabi pa nga doon, Ayaw nila yan. Ayaw nila makinig. sabi pa doon ni Pablo, Sabi pa doon
ni Pablo. Masyado silang mabuti para sa mundong ito. They are too good for this world. Biruin mo 'yun, di ba? Masyado silang mabuti para sa mundo na 'to. Hindi ibig sabihin nga parang yung- hindi sila belong. Yung Dayuhan yung lang bro, sila. yung sinasabi nila na alone, yung alonism, yung Jesus alone. Alonism. Hindi magiging alone yun kasi there are clouds of witnesses. Kaya there's no such thing as alone. No. Personal relationship. Walang personal relationship dyan. Relationship mo sa buong church yan. Oo. Yun. Kasi kahit kahit hindi mananampalataya na asawa mo, basta mananampalataya ka, pwede mong maisama sa kaligtasan yun sila eh. Tama. Yun yung delikado. Kasi yung ano alonism eh. Alonism nila. Alonism. Oo, alonism. Ito bro kaya ako pinapractice yung, I believe, yung credo. Actually, lahat ng mga lumipat sa ibang sekta, tanungin mo lahat yan, alam ba nila yung credo? Ang sasagot nila, hindi. Di ba? Wala silang alam doon. Tanungin mo ba, may alam ba kayo sa creed, Apostles' Creed? Alam niyo ba yun? Sabihin, oo. Anong meaning ng Apostles' Creed? Hindi nila alam. Aray ko. Yun Yung nirecite ko yun sa born again na from Catholic nag-born again siya kasi daw ayaw daw yung sumama sa Diyosan. Yung nirecite ko yun lahat, yung I believe in God the Father Almighty, hindi niya magets. Nung tinanong ko yun sa kanya, hindi niya magets. Di ba? Simple lang yung explanation. Ano ba yung creed na tinatawag? Yung creed, yung Nicene Constantinopolitan Creed, yung Apostles' Creed. Yun yung nung nagsama-sama ang mga Christians tapos nag-declare sila ng faith nila. Walang pinagkaiba bro sa ginawa ng mga founding fathers ng Amerika at saka ng Pilipinas na gumagawa tayo ng konstitusyon. Yung preamble, yung Declaration of Independence, yun yan. Yung creed is declaration of faith yan. Yung Nicene Creed, mag-aalala ko pa lang yun eh. Doon pa lang ako sa Apostles' Creed, yung maikli na credo lang. Parang yan bro, parang konstitusyon ng simbahan yan. Constitution ng ancient church. Yun yung creed. Napakahalaga niyan. Lahat ng Pilipino alam ang konstitusyon. Alam ang preamble to the constitution. Yun yung creed natin, yun ang preamble natin to our holy faith. Oh. Pero yun nga, no? Grabe talaga yung Catholic Church nag-lead ng Bible study. No? Iba talaga. Talagang nag-uumapaw sa knowledge. Hindi nga lang Bible ang contribution eh. Even Hindi the balahan laws at saka yung system of knowledge, yung civilization itself. Yes. Kaya magising kayo. Magising kayo, kapatid. Huwag tayo maging mangmang. Meron po yun. Yung Nicene Creed ba, brother, meron diyang background sa katisismo? Alin? Yung Nicene Ang Creed, unang tinuturo. Ano yun? may background ba sa katisismo? Meron, no? Anong point ng anong contention mo sa tanong? Hindi ba? Halimbawa, di ba, hindi ka to naka-Apostle Creed, meron siyang naka-connect siya sa katisismo. Yung Nicene Creed kasi for me, naka-connect siya sa union ng Church, Orthodox and Latin Rites, o yung Roman Catholic, di ba? So, ang point is, mayroon ba connection din yung Nicene Creed sa Yung catechism kasi bro, na yan eh, alam ko kay Pope John Paul na yan eh. Yung catechism na book. Late na yan eh, yung catechism. Yan lang yung dyan lang nakasulat yung mga official teachings natin.
Pero late na yan dumating. Pero meron lang tayong mga meron lang tayong mga early, halimbawa yung Didache, no? Yan yung mga early catechism natin. Didache, ayan. Ibig mo sabihin bro, bago pa lang talaga to. Bago lang yan, yung aral hindi bago, pero yung libro na compilation ng official teachings ng Catholic Church, yung Catechism of the Catholic Church, yan yung bago. Oh, yung kaya na yan. Oh. Sabay ba yan dun sa nung diniklara niya yung luminous mystery na isama sa rosaryo? Sabay pala yun? Thank you pala kay thank you pala kay Brother Dave sa pag-follow sa akin, Pwede po kayong umakyat dito pag gusto niyo po magtanong. What's up, brother? Bro, may hinahanap akong debate about yung sa Ribulto na ni brother John Dewey sa born again ata yun na pastor na sinako niya ng CCC kasi nagmamarunong. Sino nga ba si Yan, Jando. Oo. Jando. Si Jando, ano ka ba? ngayon brother, ngayon may siyang sinako kasi nga sabi niya kasi dati siyang Katoliko. Binakalala niya yung Katoliko. Wala lahat ng ng Katoliko wala sa Biblia. Ngayon binasa ni Brother Jando yung katekismo. May nabasa ka ba dito na na sumamba ka ba sa Diyos-Diyosan, sa ibang Diyos? Meron ba? Sabi niya wala. Tawa ako sa mga ba yun? Hanapin ko lang bro. Ang ipaliwanag. Kaya Brother Nicolas, akyat ka po kung meron kang tanong. Jandowe, no? Jandowe. Jandowe. Naka ako doon Anong Jandowe? May kasi, kaya, nasanay lang kasi ako. Jando. Jando. Nasanay lang ako. Parang si Fernando Po. Di ba? Hindi naman siya Powe. Di ba? Fernando Po. May E din yun. So, same thing kay Jando. Good evening po. Good evening. Good evening, brother. Lolo. May question po ako. I already have the answer. Pero, Sure. gusto lang marinig yung mga opinions nyo. What is your take on evolution? Gusto lang, Ang evolution, bro. Pwedeng, Kami dyan sa Catholic Church, open kami, no, for that interpretation. Hindi namin tinututulan, no. Hindi rin namin inaagrihan. So parang neutral kami diyan. Wala kaming final dogma na ang creation ay nagmula talaga sa evolution, no. Pero meron kaming dogma na everything that exists is created by God. Ngayon, sa usaping method or kung paano yung proseso, wala kaming final dyan, wala kaming final say. Pero di rin namin tinututulan yan, hindi rin namin tinututulan, no? Kasi yung Big Bang, halimbawa yung Big Bang, isang Catholic priest ang nag-propose niyan. Yan. Isang Katolikong pare ang nag-propose niyan, yung Big Bang. pero brother, dinibak yan ng ibang scientist. Promise, dinibak yan. Sorry pero sabi kasi kung titignan mo kasi yung parts ng tao, kung totoo yung evolution kung titignan mo yung parts ng tao, makikita mo is, alam mo yung organize, naka-organize lahat. Yun ang napansin ng mga ibang scientists lahat ng parts ng tao, bituka man, cells, etc. Parang computer siya na naka-organize. Ang tanong, kung walang Diyos doon, bakit organize yung katawan ng tao? Pangalawang argumento niya ganito. Yung mga cells na nakikita daw is totally
yung iba daw doon is hindi lang million years ago. Kasi ang siyensya daw, kasi daw ang totoong siyensya, hindi talaga nila walang sinusukat kung gaano ka layo yung ano tawag dito? Kung gaano kalayo ang tingin mo, ganon. Hindi, yung mali. how many years, by example, 4 years, 6 years, pag nag-calculate ka kasi ng ganun, hindi na daw science yan. Nagko-control ka na lang daw. Diba? Sa evolution, diba? Parang ganun yung pagkakasabi. Balikan ko nga yan ulit. Balikan ko. Pero actually may ano ako dyan eh, may take din ako dyan, parang kino-compromise ko yung inaano ko parang pinagsasama ko yung faith and science talaga. Kasi halimbawa, saan ba galing ang fear? 'Di ba? O yung takot natin na yung takot natin na hindi mamatay. 'Di ba? Halimbawa si Jesus Christ nung nasa Garden of Gethsemane, tama ba 'yun? Garden of Gethsemane ba 'yun? O nung nandun siya, 'di ba nagkaroon siya ng ng matinding takot, yung nagpawis pa siya ng dugo. 'Di ba? Tapos kung hindi tunay ang evolution, saan galing yung takot niya? Kasi in evolution, yung fear or yung survival instinct is nakukuha siya through countless predation sa mga ancestors doon sa sa evolution. Ngayon, kung totoo naman 'yon na evolution, edi meron pa lang nag-exist na humanoid species before Adam and Eve. Pero dahil nga si Adam and Eve is Homo sapiens, dahil nga Homo sapiens sila, so hindi tinuturing na tao, yung mga Homo erectus, yung mga yung mga pre-Homo sapiens na na species. So gano'n siya. So ang pinakaunang Homo sapiens is sila Adam and Eve talaga. Parang yun yung naging yun yung naging conclusion ko. Pero meron naman tinatawag na yung syempre hindi pa sila nagkakasala. Ang Big Bang is binubuo siya ng chaos. Parang binubuo siya ng chaotic process. And so syempre kung merong evolution, magkakaroon din ng death, 'di ba? Wala ngang death sa panahon nila Adam and Eve. So yun yung isa sa mga problema, Bakit merong death? Kung meron nang nag-exist or kung merong evolution, ang sabi nga sa Bible, walang kamatayan sa panahon nila Adam at Eva before sila magkaroon ng kasalanan. Ayun yung ko. Kaya yun lang yung yun lang yung mga naisip ko, pero hindi naman yan official, Naisip ko lang yun. Sir, excuse sir. May answer to my own question po. Sige bro. Kung nanggaling tayo sa Homo sapiens, hindi dapat paano nagkaroon ng certain knowledge sila Adam and Eve? Evolution nga. We take a step from another. That's the concept of evolution. Yun yung tinatao. Hindi yun naman yung kung bakit sila nagkaroon ng faith, yun yung given by God. Yun ngayon yung revelation kung tawagin. Paano siya nagkaroon ng knowledge, wisdom to live, and how to live? Kung nanggaling tayo sa Homo sapien where the mind is limited, and the concept of evolution is that we take a step from one another. But humans, ano ba yung sa evolution lang o parang hindi o parang evolution lang? Okay. Napaprove ko na yung sinulat talaga yung ginawa talaga ni Lord Jesus Christ, which is included in John chapter 10 verse 30, I and the Father are one, that yung sinulat sa Genesis is factual. And mahirap ma-accept ang evolution because of the knowledge and purpose to live. Di naman sila magkakaroon ng meron kasi yun, pwede kasi siyang evolution siya, pero meron pa rin kasamang meron pa ring essence ng faith.
na tinatawag na revelation of God. So kahit galing evolution sila, no, sila Adam and Eve, no, meron yung tinatawag na God's divine providence, no, or tinulungan ng Diyos sila Adam and Eve. Pero hindi yan official teaching ng church. Isa lang yan sa mga pinagdedebatihan, no. Actually, ang church kasi bro, ang Catholic Church, wala pang final say dyan. Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang opinion natin, pero hindi yun yung final. Okay po. Ito, brother, Okay, question mo. Ito, brother, Sige po. Dagdag ko lang din, brother, yung kaalaman ng tao, hindi mo pwedeng sabihin nanggaya sa evolution. Hindi, no. You do not say about that kasi nga, meron tayong development process. Kung sasabihin mo sa akin na parang ang evolution is tulad ng unggoy, hindi yan totoo, hindi yan pwedeng pumunta sa development process natin bilang isang tao. Kasi hayop yun eh. Iba ang development ng tao, iba ang development ng hayop. Diba? Ganun yan. So, ibig sabihin, for me, hindi siya talaga totally totoo. Kasi, una theory, tapos may mga facts daw, may mga buto daw sila nakita, ganito, ganyan, ganito. Ewan kung yung buto na yun is hindi naman pala unggoy. Ibang tao pala, di ba? Parang ganito. Wala ang palit dapat. May 5 kilos ba ang pipis? Ang hammered it. Ano to? Ano nga itong silupin kinaw? Ato silupin ganito. Oo, hammered to. Ang lalambing nyo pala, ha? Next na siguro ni. Brother, masarap yung pag-aralan ng evolution. Ano? Hindi pa nipipisiyo. Isa rin nung nagsisimula pa lang ako mag-aaral ng mga malalalim, isa rin yan sa mga naging problema ko eh. Paano ko ipagko-compromise na hindi lang ako puro faith, pero meron din akong reason, meron din akong science. Paano ko sila pagsasamahin? Isa rin yan sa mga naging challenge ko dati. Actually, bro, sabi ng teacher, professor ko, hindi mo mapagsasama yung science and philosophy. Religion is all about philosophy, and science is not a philosophic. So, ibig sabihin, hindi mo siya basta-basta, mahihirapan ka talagang maunawaan o mapagsama kung ito bang science is relative ba talaga sa pananampalataya Katoliko. Wala na yata nagtatanong na protestante, guys. Baka magpaalam na ako. Wala na yata mga protestante. Pagkwentuhan na lang muna tayo. Ayoko kasi hahaba. Parang ganun siya, bro, Papost ko to sa YouTube. Saya pag humaba, sige, baka sige. hindi makasabay yung mga Sige. Paalam na, guys. Thank you po sa pag-akyat. Thank you sa support. Yung guys, i-promote ko lang yung YouTube ko sa nasa bio ko, i-click niyo yung account ko. Punta kayo sa bio, meron po dong link direct sa YouTube account ko. I-pa-subscribe na lang po. Yun po. Thank you.